hindi mga konsehal ang kausap ko. Ha? Si Gustavo. Ano? Hindi ka pa rin niya tinitigilan? Eh kung nasundan ka namin agad, hindi mangyayari ito. Kaya kong harapin ito. Ayoko nang mapahama ka ulit. Bakit sinakipagkita sa iyo? Kinukulit ka na naman ba niya? Sinabi niyang kasama niya si Santino. At nabuntis ni Santino ang pinsan niya. At sa akin niya sinisisi dahil hindi daw alam ni Santino ang tunay niyang pagkatao. Niyayaya niya ako sumama sa kanya para daw maayos ang gulo. Naku, lalong lalaki ang gulo kapag kayo ang nagsama. Wala akong balak sumama sa kanya. Inaalala ko ang buhay ni Santino kasama ng mga girero. Lo! Lo, kumusta po kayo? Ayos lang po ba kayo? May problema po ba? Puntahan ko ang Lola Matilde mo eh. Gusto ko sanang makausap. Gusto ko sanang makipag-ayos. Pero mukhang hindi pa yun ang tamang oras eh. Lo, ano po bang nangyayari sa inyo? Karibal po ba siya ni Lola Pilar? Komplikadong nakaraan namin ni Matilde. Kung may nagkamali man o nagkulang, ako yun, hindi si Matilde. Pero ganun pa man, si Matilde pa rin ang bukod tanging ganun pa man, umaasa pa rin ako na sana mapatawad ako sa mga pagkukulang ko. Lo, kilala niyo naman po si Lola Tinding, no? May paninindigan po sa mga desisyon niya. Pero, Lo, kung makakatulong po ako, pwede ko po siyang kausapin para po mag-ayos kayo. Huwag na po. Huwag na. May paninindigan din ako eh. Problema ko, ako ang mag-aayos. Ang gusto ko lang, maging maayos kayo. Gusto kong matahimik na lahat. Papa, Nay, tayo na po. Sige, salamat. Naku, Ramon, Don Julio, kumakain ba kayo ng ganitong klaseng ulam? Wala tayong magagawa. Kailangan kumain eh. Mas mabuti namang di hamak ang pagkain dito. Kasi sa kulungan. Ang lasa ng pagkain sa kulungan.
lasang kanin baboy. Mas mabuti ka nito. Medyo maayos sa to. Huwag kayo mag-alala. Kapag nagkapera kami at nakabalik sa kapangyarihan, lapu-lapu at leksyon ang ating ulam araw-araw. Matanggol. Buti na nga lang, nilabas nyo kami dun eh. Palagi kami nilalabas sa selda para torturein. Pilit na tinatanong ko nasan kayo. Sigurado si Roberto may kagagawa nun. Ay, nako na. Tama ka. Gagawin ng lahat ng mga gerero ang tao'y babagsakin at patayin lahat. Pero, hindi nila nagawa yun. Ibig sabihin, babalik at maghihiganti ang mga Montenegro. Tanggol, meron din sana akong gustong sabihin sa'yo eh. Ano po yun, Nay? Anak, tungkol kay Santino. Ano pong tungkol sa kapatid ko? Si Santino kasi nasa puder ng mga gerero. Bakit po siya nandun? Nabuntis niya kasi yung anak na babae ng mga gerero. Pero ang malala nito, magpinsan sila. Paano sila naging magpinsan? Hindi ba tanggol? Ano kako ni Don Gustavo Guerrero? Ang nabuntis ni Santino yung anak na babae ni Roberto. Kaya magpinsang buo sila. Nay, kung nasa poder ng mga Guerrero Santino, sigurado akong may gagawin na hindi maganda sa kanya ang mga yun. Yan nga ang inaalala ko, tanggol. Baka pwede mo naman tulungan ng kapatid mo. Alamin lang natin kung anong sitwasyon niya doon. Huwag mo kayo mag-alala. Gagawa ako ng parang para makausap ko sa Santino. Pupunta ko siya. Salamat, anak. Salamat. Gusto ko lang malaman talaga ang kalagayan ng kapatid mo doon. Poong Nazareno, maawa po kayo sa amin. Mahal na Poong Nazareno, gamayan niyo po ang aking pamilya. Hindi po kami nilulubayan ng panganib at ng mga girero. Alam kong mas madaling magtago sa mga taong yun. Pero hinihiling ko po ang gabay ninyo para labanan at matalo sila. Para tuluyan ng mapura ang paghihirap ng aking pamilya. Maraming salamat, sir. Pirma na lang kayo dyan sa labas. Bonggay, kain na muna tayo. Gutom ako eh. Ay, Bongga. Sir? Sir, saan niyo po sila dadalhin? Wala yan ang mga kliyente ko. Wala pong presong pinapalaya ng ganitong oras. Oo nga. Espesyal ang kaso nila. Kung may problema kayo, iparating nyo sa hepe nyo. Thank you, sir. Let's go. Sir, pwede ko po kayo makausap? Sir, Ano yun? bakit po nakalabas yung mga dayuhan na yun? Napakyansa sila. Eh, hindi naman po napapiyansahan yung kaso nila, sir. Malaking halaga ng droga ang nakuha sa kanila.
So tingin mo hindi ko alam yun? Kulang sa ebidensya, kaya nakapagpiyansa sila. Eh, paano nagkulang sa ebidensya? Klaro po sa report kung gaano karaming droga ang nakuha sa kanila. Sumunod po sa tamang pulis Ano ba gusto mo sabihin? Tubukin mo na. Hindi yung sinasayang mo oras ko. Sir, ang gusto ko lang po sabihin, dapat hindi nakalaya yung mga Chinese na yun. Pinaghirapan po ng mga kasamahan natin na mahuli sila, tapos makakalabas lang ng ganun-ganun na lang. Cool ka lang. Ano ba pinagsasabi mo? Bakit kasama ka doon sa operasyon? Kasama ka sa mga kumuha na ebidensya? Para ipagdiinan mo na dapat makulong itong mga Chinese na to? Ha? Hindi naman pala eh. Kung hindi mo kaso, huwag ka mag-alala. Ha? Wala ka pang napapatunayan dito, bata. Kaya huwag ka mag-aangas sa posisyon yung desisyon mo dito sa kasing babae. Alamin mo yung posisyon mo. Hepe ako. At ikaw, baka katulad ka lang ng tapo mo. Isang tiwaling pulis. Tara, tara. Tara na. Diba? Sabi ko sa'yo, kurap yan si Captain Dimagiban dahil hawak siya ng mga gerero. Taas naman ang energy mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Ano mo, baluarte ni Mayor to. Pero tama ka naman. Alam mo, nagbago yan si Chief simula nung na-promote. Baka dahil sa mga gerero. Ibig sabihin, tama mga sinabi ni Tanggol sa akin. Anong gagawin natin? Hindi ko alam, Chona. Isa-isa lang masasabi ko, tama na hindi ko binaril si Tanggol. Kasi baka siya ang susi para matigil na ang baluktot na pamumuno ng mga gerero. Pero Ponggay, malaking kalaban ng gerero ha. Vice Mayor mo, gerero. Yung isa mong congresswoman, gerero. At tapos ngayon, didikit ka pa kay Mayor Miguelito. Kaya kailangan natin tulungan si Tanggol. Hindi niya kaya mag-isa baguhin ng Maynila. Kailangan niya tayo, Chona. Hindi na lang talaga kasama katabi lang security ni Miguelito. Bagay, cute naman si Mayor, kaya pwede na rin. Tara na, uwi na tayo, gabi na. Chona, mauna ka na. Ay, dadaanan lang ako. Oy, umuwi ka ha. Umuwi ka kagad. Diretso uwi. Pabulin ka pa naman ng mga pogi. Ingat ka. Ikaw rin. Oh, kumusta naman lakad nyo? May kinahinatnan ba? Magkasama si Tanggol at si Ramon na kumuha kay Marites. Sarang maliwanag. Isang buong pamilya na sila ngayon, kaya mas madali na silang matagpuan. Ano? Huwag niyo nang hanapin pa si Tanggol. Tigilan niyo na! May pananagutan sila sa batas. Yan si Ramon sa si Tanggol. Mas ligtas si Marites kung maaalis natin siya sa dalawang kriminal na yan. Wala akong pakialam kay Marites. Kailangang mahanap na yung mga taong yan. Dahil hanggat nandyan sila pakalat-kalat, hindi natin alam kung anong pwede nilang gawin. Magsalita lang yan sa social media. Malalaglag tayong lahat. Wala nang katapusan ang gulong ito eh. Sino man nagpakulong sa kanila? Sino man dahilan kung bakit pinaghahanap sila ng batas? Kayo! Dahil hindi nyo kayang tanggapin na tinalo kayo sa eleksyon. Excuse me. Hindi kami natalo. Hindi nila kami natalo. Kami nga nakaupo, oh. Ikaw lang ang talo dito. Papa, pamangkin man o hindi si Tanggol, hindi rin niyang banggain tayo mga gerero. Ikaw na mismo ang nagturo sa amin kung paano natin tablahin ang mga bumabangga sa gerero. Kaya't huwag mo kaming sisisihin kapag umabot sa malaking gulo ang sitwasyon na to. Papa. Namumroblema na nga tayo kay Tanggol. Tumadagdag pa yung matandang yan. Sino bang kakampi niya? Ha? Mga Montenegro? Si Tanggol? Wala akong pakialam kung sino man ang kakampi nila. Wala akong nakatakutan. Pabor nga sa atin yun. Mas madali silang mahanap pagsama-sama sila. Sa bagay,
Mga kakampi natin malalakas, mga makapangyarihan, yung mga Mondragon. Kaya ka ba dikit ng dikit kay Divina? Close nyo eh, no? Ang dami niyong gustong simulang proyekto. Sandali nga, bakit mo ba binibigyan ng kulay yung mga projects na ginagawa namin ni Divina? Kailangan natin siya sa kanyang network Huwag mo at sa akong kanyang gawing koneksyon. tanga, Roberto! Alam ko may nangyayari sa inyong dalawa. What? Talaga? Sige. Ano, hindi? Alam mo, Jackie, kung ano may iniisip mo at binibintang mo sa akin, huwag na lang natin aksayan ang panahon natin dalawa dahil wala naman niyang pupuntahan. Saan ka pupunta? Ano bang gusto mong patunayan sa pagpatol mo dyan sa Divinang yan? Kung ano man na ginagawa ko ngayon, Jackie, wala kang pakialam. May pakialam ako dahil asawa kita. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Roberto, naiinsulto ko na pinatulan mo yung tsipanggang babaeng yan. Ginagamit ka lang niya at sa tingin mo, magpapagamit siya sa'yo? Ginagamit? Hindi pa ganun naman ginagawa natin. Gagamitan lang tayo. Hindi parang pareho lang. Ano ba talaga kinakatakot mo na mawala sa'yo yung trono ng Guerrero? Ha? Mayor ng anak mo. Ikaw, nakaupo ka sa posisyon. Pinakasalan kita. You're so secured. Talaga? Sigurado ako sa posisyon ko sa pamilyang ito dahil pinaghirapan ko yan. Ginapang kong pangalan ko dito. Kaya hindi ako papayag na isang Divina lang o sinong babae ang sisira ng lahat ng pinaghirapan ko. Andoy, sino yun? Bakit may polis? May kalaban ba? Sabi natin kay Tanggol. Hindi ba't yan yung kasama ni Tanggol, yung anghel? Magandang gabi po. Nandyan po ba si Tanggol? Bakit? Ano kailangan mo? Gusto ko lang po sana siyang kausapin. Huli mo na ba sila? Ay, hindi po. Kakausapin ko lang. Ganun ba? Sige. Punta mo lang sa taas. Salamat po. Lo? May problema po ba? Meron kang kailangan malaman eh. Hindi ko alam kung katutuwa mo ito, pero kinuha ni Tanggol ang nanay mo at kasama siyang nagtatago ngayon. Po? Eh di ibig sabihin po, madamay po si nanay sa galit ni Miguelito kay Kuya Tanggol. Baka ano po mangyari sa kanya? Baka po mapahamak si nanay. Huwag kang mag-alala po. Kahit hindi sundin ng mga tao rito ang utos ko, gagawa ko ng paraan. Ipahanap ko ang nanay mo at ang Kuya Tanggol mo. May polis! Wag! Di ako pumunta dito para hulihin kayo. Gusto ko lang makausap si Tanggol. Tanggol, anong ginagawa niyan dito? Pulis yan doon sa presinto ni Rigor. Eh, ba't nandito din po kayo? Iniligtas namin kanina ang nanay ko. Dahil kung hindi namin siya ililigtas, patuloy siyang sasaktan ni Rigor. Tanggol, sigurado ba tayong hindi tayo uhulihin niya? Oo, Nay. Baba niyan!
nangako siya sa akin na hindi niya tayo ilalaglag sa mga pulis. Tanggol, mag-usap tayo. Bakit ka nandito? Tanggol, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kung totoo nga mga sinasabi mo, mukhang mga gerero nga may pakana ng mga masasamang gawain dito kaya walang nangyayari dito sa Maynila. Sila ang protektor ng mga illegal na negosyo. Paano mo nasabi yun? Kanina, may mga Chinese na pinakawalan sa presinto. Malaki ang kaso nila. Pero bigla silang pinakawalan ni Captain Dimagiba. Bakit kayo pumayag? Wala kaming magawa eh. Bigla nilang sinabi na walang matibay na ebidensya pero malaki yung droga na nakumpiska sa kanila. Ibig sabihin nun, di ba, malaking sindikato sila. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya kinakailangan ko ng tulong mo para maayos natin ang Maynila. Tanggol, mahihirapan na ako. Hindi na ako siguro makakatulong sa'yo kasi bigla na lang ako kinuha ni Mayor Guerrero bilang close in security niya. Ibig sabihin nun, tatanggalin ako sa presinto at araw-araw akong nakabantay sa bawat galaw niya. Okay. Mas makakatulong ka sa akin ngayon. Kung malapit ka kay Mayor Guerrero, makikita mo ang lahat ng kilos niya. Makikita mo kung sino mga katransaksyon niya. Yun ang po pwede natin magamit balang araw na ebidensya laban sa kanya. Ponggay, kinakailangan natin mapatunayan na dinaya niya ako sa eleksyon para matanggal sila sa City Hall. Kung mag-alala, Tanggol, gagawin ko ang lahat. Ngayon papasok na ako sa mundo ng mga gerero. Makikilala ko ng buong pagkatao nila.